Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, meron na naman pong nabuko na anomalya diyan po sa Department of Education. Meron daw mga ghost students mga kababayan Ghost students sa ilalim ng senior high school SHS voucher program sa 12 pribadong paaralan sa siyam na schools division offices sa buong bansa. Nako, eto na naman mga kababayan. Sino ba yung mahilig sa mga ghost, no? Matatandaan natin, dyan po sa Davao, meron pong mga ghost employee. At pagdating po sa confidential funds, meron din pong mga ghost recipient, mga kababayan, ng confidential funds. Sino-sino ba yung mga ghost recipient? Halimbawa na lang natin si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin, at 1,000 pang mga pangalan na tumanggap ng milyones, pero nung tiningnan po sa PSA, Philippine Statistics Authority, ay hindi po nakarehistro. Ibig sabihin, hindi po sila nag-exist. Kaya nga po sabi natin, ito ay mga ghost, ito ay mga multo. Pero tumanggap ng milyones, galing po sa Department of Education at sa Office of the Vice President. At ito mga kababayan, ako po, Diyos ko. Nako, meron na namang iniimbestigahan ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sani Angara. Nako po, meron pong ghost students mga kababayan. Patay tayo. Pero bago natin ituloy itong na-discover ni Sani Angara dyan sa DepEd, tingnan muna natin to mga kababayan. Nako, eto gusto ko lang i-share sa inyo. Nako, nanguna po si Isko Moreno. Ayan mga kababayan, nauna po sa pangungutang. Kala ko naman kung saan nanguna. Ano ba yan? Sa lahat po daw na naging mayor dyan po sa lungsod ng Maynila. Nako, etong si Manila Mayor Isko Moreno ang may pinakamalaking naiwang utang dyan po sa lungsod ng Maynila. Nung sa Alfredo Lim mga kababayan ay umalis po sa pwesto, ang iniwan niya pong utang ay 3.553 billion pesos. Ayan po yung kay Alfredo Lim. At nung si Erap Estrada naman ay naging mayor at nung umalis siya, iniwanan niya po ang kanyang successor ng 4.4 billion pesos. Pero ito matindi mga kababayan. Nung si Yorme po ay umalis, kasi tumakbo po siyang presidente, ang naiwan po na utang ng lungsod ng Maynila ay 17 billion pesos. Na talaga namang sobrang laki kung ikukumpara sa iniwan ni Erap Estrada at ni Alfredo Lim. 17 billion. Kay Erap 4.4 lang, kay Alfredo Lim 3.5. So ayan, nanguna po. Nanguna po sa utang mga kababayan. Si Yorme Isko Moreno. Sabihin na naman ng mga sinisiraan. Hindi, ito po ay data po ito na inilabas ng Bat First Manila at talagang ito po ay meron pong may resibo po yan. At matindi pa na ito mga kababayan, 17 billion ang naiwang utang at ang dami pa rin naibentang mga assets, mga properties yan po sa lungsod ng Maynila. At bilyones din po ang total amount ng mga naibenta. Ayan po ang magagaling na mayor na magaling po mangutang. Alright, so yan naman po ay nabanggit ko lang para po malaman po ng mga Manileño at mga batang Maynila. Kaya pagpapili po kayo ng inyong magiging mayor sa darating na eleksyon, piliin nyo po yung hindi po mahilig mangutang. Kasi po kapag mahilig ka mangutang, bagsak po ang ekonomiya ng iyong lungsod. Kinakailangan magaling kang mag-budget, kinakailangan magaling kang humawak ng pera, at kinakailangan magaling kang magpatakbo ng iyong gobyerno. Katulad ni Mayor Hani Lacuna, kaya nga siya nabigyan ng Good Governance Award na naibigay niyan po sa Luzon ng Maynila for the first time in history. Yan po ay sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna. Okay, dadagdag ko na rin mga kababayan bago tayo bumalik dito kay sa DepEd, yung anomalya sa DepEd. Ongoing po ngayon ang proclamation rally
Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nandyan po sila ngayon sa Cuneta Astrodome, mga kababayan. Take note, Cuneta Astrodome. Hindi po doon sa Club Pilipino na na maliit. Mga kababayan, ito po nga mga PDP, yung kanilang mga rally, sa maliit po na venue lang kasi hindi naman po nila kayang punuin eh. Magmumukha lang sila nga lalangawin o nilalangaw kapag aalog-alog kayo doon sa venue. Kaya pinili nila Club Pilipino. Pero ito mga kababayan, tingnan nyo yung venue, Cuneta Astrodome, mga kababayan. Diyan po gaganapin ang rally, mga kababayan, ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At habang naghihintay po, ayan ako, kinikilig si ate. Nako. Hindi ko binubuksan yung yung audio Kasi mga kababayan, baka makapiright tayo. At yan, tuwan-tuwa si ate. Iyakap-yakap siya ng poging singer. At talaga naka-holding hands pa talaga. Ayan, ako kilig na kilig. Talaga na, naku, yumakap pa. Grabe naman. Ayan, sinayawan pa. Patay tayo dyan. Sasabihin na naman ng mga DDS dyan, ano ba naman yung rally? May macho dancer. Hindi po macho dancer yan, guys. Ano yan? Nagpe-perform lang habang iniintay nila ang mga kandidato at si Presidente Bongbong Marcos sa magsasalita dyan po sa rally. Dyan po sa Cuneta Astrodome. Rally po yan ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Malaki na naman po ang venue Yung padapa po, ang liit ng venue. Kasi wala, hindi man nila kaya punuin magkakalat lang sila ron. Tapos pag nakita ng mga banatan sila ng mga BBM vloggers. Sabihin, kayo lang dyan, ang konti-konti ninyo, hindi man lang kayo dumami. Kaya hindi talaga sila namimili ng malaking venue. Hindi katulad nito, grabe mga kababayan, Cuneta Astrodome Ayan, naabangan natin yan mga kababayan, live na po sila. Pero wala pa po yung mga kandidato. Panoorin niyo po itong mga songer. Ayan mga kababayan. Okay, so balik na tayo. Nako, ito pong Department of Education, meron naman pong nakitang anomalya mga kababayan. Nako. Ito po ay ghost student sa ilalim ng senior high school voucher program sa 12 pribadong paaralan sa siyam na schools division offices sa bansa. Ayon kay Secretary Sani, mariing kinukondina ng DepEd ang posibleng maling paggamit ng pampublikong pondo sa ilalim ng SHS program o voucher program. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaguyod ang transparency at accountability sa kagawaran. Anya, sa masusing investigasyon ng DepEd, tutukuyin ang mga tauhan at opisyal na maaring sangkot sa pandaraya kung saan maaring magresulta sa pagkakatanggal sa mga apektadong paaralan mula sa paglahok sa SHS voucher program. Tinutukoy na rin ng ahensya ang mga posibleng legal na hakbang laban sa mga makukulong na sangkot, kabilang ang mga administratibo at kriminal na parusa alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Tingnan niyo mga kababayan, pagdating doon sa maliliit na mga empleyado, talagang grabe ang pangil nila. Grabe ang pangil ng batas. Pero yung kanilang secretary, former secretary, nakitang-kita naman kung paano nanulongges ng kaba ng bayan, ano nangyari? Hindi man lang nila mapanagot. Di ba? Lugi talaga yung mga maliliit na mga namumuno dyan sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno Kaya kayo mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kapag kayo ay sinabihan ng inyong mga boss na gumawa kayo ng kalokohan, wag na lang mga kababayan, wag na lang kasi alam niyo, iiwanan lang kayo sa ere ng mga yan. Kapag nagkagipitan, iiwanan kayo sa ere at kayo lang ang may hirapan, kayo po ang kawawa. Habang sila, hindi man lang magalaw, hindi man lang mapanagot, pero kayo, tanggal na sa trabaho, pwede pa kayong makulong. Di ba? So, ang hirap talaga ng mahirap. Kahit naman ni Secretary Sani, ang publiko na iulat ang anumang irregularidad na may kinalaman sa pagpapatupad ng mga programa nito sa walang korupsyon at deped.gov.ph. Ayan mga kababayan, ghost students sa SHS voucher
iimbestigahan. Hindi po nabanggit kung kanino kung kaninong ako sino ang secretary during that time na mayroon pong ghost students. Hindi po binanggit. Pero obviously, hindi kay Senator Angara. So yung mga previous, so pwedeng imbestigahan dyan si Sara Duterte na naging DepEd Secretary at yung mga ilang pang mga previous secretaries na humawak ng DepEd. Pero mga kababayan, tingnan ninyo. Ghost employee. Ghost recipient ng mga confidential funds. Ngayon, ghost students naman. Maawa naman kayo sa sa bansa natin. Grabe naman talaga ang korupsyon. Grabe naman kayo gumawa ng pera. Grabe mga kababayan. Kaya hindi umasenso bansa natin na kailangan talagang mapanagot ang mga may kagagawa ng mga ito. Kasi hanggat hindi sila mapapanagot, paulit-ulit lang nilang gagawin itong mga katarantaduhan nila dyan po sa gobyerno. Grabe mga kababayan na ghost students. Merong ghost employees, merong mga ghost recipients. Parang alam ko na tuloy kung sino. Parang alam ko na tuloy kung sino talaga ang may kagawan Ayaw ko lang magsalita, baka sabihin wala naman tayong ebidensya. Pero ito mga kababayan under investigation po. Yung ghost students sa DepEd, yung po sa senior high school voucher, ayan po ay kanila ngayong iniimbestigahan. Ayan muli, babasahin ko, sabi ni Secretary Sani Angara, we take those allegations seriously. Any form of misuse of public funds intended for critical education programs will not be tolerated. This investigation is a necessary step as we pursue the truth and hold accountable those responsible. Ayan po ang sabi ni Secretary Sani Angara. Dami, daming anomalya. Grabe. Ibang klase, mga kababayan, itong mga namumuno sa ating gobyerno na kailangan talaga natin, ilagay natin sa mga pwestong to, yung talagang para sa tao. Wala, mga kababayan, sobra na talaga ang korupsyon dito sa ating gobyerno. Okay, so yan lang po muna mga kababayan ang ating update. Under investigation po, ghost students, senior high school voucher, yan po sa DepEd, iniimbestigahan. At number 1, sa may pinakamalaking iniwang utang sa Maynila, ayan po, kitang-kita nyo naman sa screen. Hindi ko nababanggitin kung sino, ang kita nyo naman. At dito naman po ngayon ay ongoing po, kasulukuyang ginaganap po ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas Proclamation Rally. Kasama po si Presidente Bongbong Marcos. Ang matindi na ito mga kababayan, dyan po yung ginaganap sa sa Cuneta Astrodome mga kababayan. Tama ba ako, Cuneta Astrodome? Alam ko Cuneta Astrodome mga kababayan Okay, so malaking venue po yan sa Cuneta Astrodome. Alright, so yun lang po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.